Para sa Diyos na nagbigay ng lahat, lalo na ng kanyang anak na si Jesucristo, ang pinakamahalagang handog para sa ating kaligtasan. Tandaan po natin ang ating pagbibigay ay hindi nawawala. Ito ay nagiging binhi na itinatanim natin sa kaharian ng Diyos. Gaya po ng kanyang pangako sa Lucas, magbigay kayo at kayo bibigyan, gustong takal, siksig, liglig at umaapaw, bibigay sa inyo. Kaya mga kapatid, magbigay po tayo ng may kagalakan, pananampalataya at pasasalamat sa Diyos. Natawagan ko po ang ating tagaligong ng handog, Sister Judith Borbon. Sa mga kalugleto ng iyong mga anak, pagpalain mo po ito upang magamit sa pagpapalago ng iyong iglesia, pagpapalago ng iyong mga salita. Ang mga nagkalog na mga anak ko ay pagpalain mo rin po sila, kanilang mga kinabubuhay, kanilang mga anak buhay. Patuloy mo pong pagpalain upang patuloy po sila makapagbigay na naayon sa iyong kalooban. Pangalan dalangin sa pangalan ni Jesus. Nako naman po tayo sa project po ito ng finance para makatulong po, makatuwang sa mga pangangailangan po ng ating church. Ito po yung 5 piso mula sa puso. Tayo po ay malaya pumunta sa harapan para po magkaroon. Tayo sa mga announcements, mga gawain po natin. Patuloy po ang gawain sa Alam San Isidro. Every Sunday po ito, 2 o'clock po na ang hapon. At midweek service and prayer meeting on August 28 po, 7 o'clock ng gabi. Speaker, Sister Laarni, Worship Leader, Brother Reynan, Usher, Brother Michael, at Testimony, Brother John. For Sunday service naman po, next Sunday, speaker po natin Sister Elaine, Presider Brother Ray Lozada, opening prayer Sister Patricia, worship leader Sister Jasmine, tithes and offering Brother John, usher Brother Michael, at flower sponsor po Brother Reynan and Sister May. Life group mentoring sa men's group po every Wednesday, 7 o'clock ng gabi, at sa women's group naman po every Friday at 6 o'clock p.m. And item mission po August 30. Sa next Saturday po ito at 8 o'clock po ng umaga. And Holy Sweat, training the body, transforming the heart. Hango po sa 1 Corinthians 6:19. Gawain po ito bukas po, August 25, Monday, 5:30 hanggang 8 o'clock po ng umaga sa San Jose Oval. Open to all kapisanan po. Come in comfortable attire. So, kailangan po doon sa oval ay naka-rubber shoes. Ang alam ko po hindi nila pinapapasok pag hindi ka naka-ready sa bawal po naka-chinelas. Alam ko po naka-rubber shoes po ang kanilang pinapapasok and bawal po ang plastic bottles. Kailangan po yung mga water natin nakalagay talaga sa mga tumbler. Minsan po nag-check sila ng mga dala po natin.
And gawain po ito ng youth, August 25 din po. Devoted po ang tema sa IRM Ministries Marikina, 9 a.m. hanggang 4:30 po ng hapon. And don't watch po, morning prayer every first Saturday po ito ng month. Ito po ay sa September 6 at 5 o'clock a.m. North Caravan, September 27, gawain po ito ng YWAM National. Gaganapin po sa IRM Ministries Cathedral, Guyong Santa Maria, Bulacan. And NCR1, YMO Gathering, October 4 po ito, 7:30 a.m. to 12 po ng tanghali. Sa IRM Malanday, ang reg fee po ay 150 pesos. Yan, palakpakan po natin ang ating flower sponsor ngayong umaga mula po sa Jacinto Family. Tayo pong lahat ay tumayo para po sa ating closing song. Kasunod po nito ang benediction ng ating pong DS. Pasensya na po, mag-send lang tayo ng konti. Yun na po, kagalangan ko po na sa Panginoon maging part ng ating pong panambahan today, bagamat late po ako. Kasi sabi ko po, kung aabot, makapagahan, pero hindi ko kayo. Hindi naman na parang, medyo talagang oras ko din po ay kapos dahil galing pa po akong kalumbang para po sa isang panambahan. Inaasikaso ko po. Kaya parang talagang motive ay makita kayo, magpapatuloy, lumalago, sumisigla po sa Panginoon. At nakarating na po ako dito. Pangalawa po ay meron po itinulong ang national sa atin dahil inilapit po natin sa national yung mga nabahaan. Bagamat hindi siguro lahat ay mabibigyan, at yun lamang kung may pasang report ang na-affected na kapatiran mabibigyan. Kasama ko siyempre sila pastor. Ang suggestion ko po sana a percentage pero hindi ko po masikaso pagka-percentage ng pera according to sa damage na hindi po pinanggap. So sa damage ay naranasan pero nagbigay po ang national ng 6,400. So, pagtitiwala ko na kayo kay Pastor, at si Pastor na po ang bahalang mag-distribute sa mga kapatid po natin na naapektuhan ng baha. Kailan ba yung baha? Pastor, kailan ba nangyaring baha? Kailan ba nangyaring baha? 21 ng July. July 21. So, sana nandito. Sana nailagay ko sa puso. Kaya dahil po sa National Office sa Social Media. Tapos po ang ating pong district ay masigla naman po ang ating district. Bawat churches ay nagpapakita ng paglago sa Panginoon at sisikap ng bawat kapatiran na maging part ng mga gawain. Ang ating naman pong mga worker, mga kapatid ko ay siyempre under my watch po. At sinabi under my watch, of course, kini-encourage, pinasisigla, pinapayuhan na patuloy na gampanan ang ministry namin pa sa kapakanan po ng simbahan. So, at sa kabuuan po natin district ay masigla naman po ang at nalayan ko po ang lagi naging partisipasyon sa youth, di ba? May youth. District po yan, Kalka, pag kami Kalka, at sa ilang pong mga proyekto pa. Makita po natin ang paglago ng at kaisahan ng ating district sa IRM dito po sa NCR1. At yung pong ating ini-implement na project na life group, patuloy po natin itong i-adapt. Hindi naman po sa tayo nagmamadali at hindi naman kailangan gawin yung pagmamadali. Pero i-adapt po natin sa paraang tawag doon talaga, magpa-participate tayo, minomotivate tayo. At maging arm po yan ng Panginoon para sa ating po evangelistic effort sa ating community. Kung saan po ang bawat isa po ay maaaring maging member ng cell group. Meron po tayong ina-adapt na lesson na dapat na ating pong pinag-aaralan at bawat kapatera na wako ay involved.
At siyempre, nangungumusta po ako sa inyo sa Kalaga na punta ko yung pagpapatuloy. Matapos po siyempre ang ilipatan. Di ba, hindi ako nakaparito po nun eh. Doon sa, hindi ako nakaparito doon sa endorsement ba yun? Kaya sabi ko, papasyalan ko kayo at ngayon nga po yun. Para kumbaga, makabawi mo natin. Na makita ko po na nandyan ang inyong worker, ginagampanan ko ang katungkulan at kayo po'y kaisa at tinanggap niyo po sila bilang mga sundo ng Panginoon para po paunlarin ang ating pananampalataya. Magpatuloy lang po tayo, mga kapatid, sa paglilingkod po natin sa Panginoon. So, yun lang po siguro ang ilang mga pagbabalita na gusto ko iparating sa atin, sa ating po sa ating FOL. May concern lang po tayo, ang problema lang po natin, lalo na po yung bahay nila Pastor Yaka, pagka may bagyo, affected po ng bahay, nakalipat na. Salamat, ako po yung nangako sana, pero basta po may pera, tutulungan po natin ang alaga natin, di man agad-agad, kasi parang siyempre lilipat, may financial constraint, yung kung bagay na yun, maaaring ang district hindi pa po nagagawa ng action. Pero, salamat po pala at ang kapatid ay kasama para po mas comfortable din ang kalagayan po ng ating mga workers, lalo na po sa panahon ng ewan ko kung ngayon lang sila nakaranas ng baha, marami pa yan. Kasi ako po sa Malanday, ang dami ko pong beses na nakaranas ng baha, kahit po sa probinsya. Kaya pala ako pinakakabalita ng nabahaan nila. Hindi po sa hindi ko nararamdaman yung kanilang pinagdaanan. Pero sabi ko sila kung sa sarili ko sa Panginoon, makakaraos din yan kasi sa karanasan namin sa daming bahay, binayaan naman kami ng Panginoon. Pero lagi po na doon ang ating pagtulong sa iba-ibang kaparaanan sa mga kapatiran po natin. So sige po, tayo po tumayo mga kapatid. Tayo po'y mananalangin. Father God, thank you po sa pagsama niyo sa amin at pagdako sa lugar na to para sumamba, makinig sa lista na nagiging pagkain spiritual namin. At kung kami na-establish, Lord, sa iyong mga salita, mas tumitibay kami sa buhay, mas napagtatagumpay ng mga pagpurok at nagaganap sa amin, Lord, ang iyong mga pangako. Kung saan, Lord, ay nagawa ng pagtatagwin sa amin, pag-ingat, pagpapala, at kasilahan ng buhay, Panginoon, sa iyo. Napakabuti niyo po sa church na to ng Montalban at sa pagpapatuloy po ng ministry ng kanilang bagong pastor at deaconess. Dalayan ko po, Lord, ang iyong magandang loob ay sumakanila, pupusin sila ng Espiritu Santo. Punuin sila ng karunungan, kaalaman, at patuloy na maging biyansa, Panginoon, sa pangaral upang malakasin ang buhay spiritual ng mga kapatid. Salamat din, Lord, sa transitions na nangyari. The way na ang mga kapatiran ay nagpapatuloy na magditog sa nakatingin sa iyo, hindi sa mga pastor, hindi sa mga tao. Hindi nagpapatuloy, Lord, na maglilingkod sa iyo, Diyos, ng sama-sama at makikinabang sa mga pagpapalang kalooban po. Dalayan namin ang simbahang ito, maging buhay kaming patotoo, Panginoon, sa kapaligiran. Maging buhay kami na patotoo ng kapangilihan, pagbabago ng buhay, at mabuti at magandang samahan bilang magkakapatid. Nagiging kaming pagpapala sa aming kapaligiran upang ang mga tao nagiging nakakakita sa amin, Lord, ay magkaroon din, Panginoon, ng interes na kilalanin kanila at ibilang din nila, Lord, ang kanilang sarili sa simbahan. Salamat po sa lugar na to na yung pinagdaraw sa nagaway sa may-ari ng taan. Lord, ikaw pa mag-bless, mag-isa ka lang mga kapag-anak, sa kalang buong pamilya. Hindi po, Panginoon, na baliwala ang kanilang paglalaan ng lugar na to para ipaggamit sa iyong gawain. Alam namin, Lord, ang mabuting ginawa ng iyong mga anak, hindi mo ito nalilimutan, Panginoon, sa kapakanan ng simbahan. Hindi mo nalilimutan ang kanilang mga kabutihan. At mayroon kang kagantihan para po sa inyo. Maraming pong salamat, Panginoon, dahil sa lugar na to, from time to time, kami nagkikita-kita, nagiging komportable ang aming pagsasama-sama.
At patuloy, Panginoon, ang iyong mga salita ay aming na pag-aaralan ng malayo at nakikinabang kami, Panginoon, sa pananampalataya. Lagi namin, Lord, babalikan ang lugar na ito. Kung saan, Lord, kami ay nag-aaral. Lagi namin pananabigang makita rin ang mga kapatira. At patuloy niyo kami tuturuin ang pag-ibig, pagkakaisa, pagdadamayan, pagmamalasaktan. Lagi niyo rin po kami tutulungan, Panginoon, sa amin po mga Panginoon. Igawad niyo po, Lord, sa amin ang iyong basbas. As I declare benediction, Lord, I confirm to us your covenant of your grace. Mga kapatid, tayo po laging pagpapalain ng Panginoon, tayo kayo niyang ingatan, papaliwanagin ng Panginoon ang kanyang mukha sa atin, siya'y mahabag sa atin, ililingap ng Panginoon ang kanyang mukha sa atin, bigyan tayo ng kapayapaan, pagpapatumpay sa buhay, at mananatiling buo ang kalagayan ng ating spirito, kaluluwa at katawan, hanggang sa muling pagparito ng ating Panginoong Jesus. Amen, and amen, and amen.